Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-72 na kabanata. Ang paghahanap ng boyfriend. Sige, sa iyong cute na hitsura, maaari kong maiwasang isipin na ikaw ay kamanghamanghang babae. Naniniwala akong mas magugustuhan ka ng madla. Wika ni Janice, habang hawak niya ang kamay ni Debbie at nagpatuloy. Dahil pumayag ka na, kailangan mong sumama sa akin sa kumpanya at pumirma sa kontrata. Pagkatapos ay susuriin ang iyong husay sa pagkanta at pagsayaw para makapag-focus kami sa iyong pagsasanay sa hinaharap. Okay, seryosong tumango si Debbie. Buo na ang kanyang isipan. Dapat niyang sulitin ang pagkakataong ito. Alam na ni Debbie kung gaano kayaman ang pamilya ni Alex. Ngunit hindi niya kailanman naisip na umasa kay Alex para sa kanyang mga pangangailangan. Magsusumikap pa rin siya tulad ng dati. Sige, umalis ka na. Hindi mo na kailangan sumama. Sikreto pa rin ang binubuong girl group. Walang outsider na pinapayagan na pumasok sa kumpanya. Sabi ni Janice. Manatili ka na lang dito sa universidad. Sunduin mo na lang ako kapag natapos na. Gustong sumama ni Alex sa kanya. Pero sinabi ni Debbie na maiwan na lang siya. Tinanong ni Alex ang eksaktong address ng kumpanya at nangako na susunduin siya kapag natapos na sila. Si Janice ay sumakay sa kanyang sasakyan, kasama si Debbie, at nagtungo sa kumpanya. Nagtanong si Janice, siya ba talaga ang iyong boyfriend? Inisip ni Janice ang mga makasarili na pinagsasabi ni Alex. Kanina, sinabi niya sa akin na, sikretong may gusto ako sa kanya. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob, sa pananamit pa lang niya siguradong aayawan na siya ng babae. Nakikihalubilo ako sa entertainment industry ng buong taon, at sa paningin ko, isa lang siya sa mga kalat sa ating mundo. Sa narinig ni Debbie na sinabi ni Janice, hindi siya nagalit. Sa halip ay hindi niya napigil ang tumawa. Sobra siyang nag-alala na, palihim na binabantayan ni Janice si Alex. Pero hindi niya inaasahan ito. Sa paningin ni Janice, si Alex ay isang mahirap na talunan lamang. Sa totoo lang isa siyang tahimik at mabuting tao. Pagtatanggol ni Debbie. Estudyante ka pa lang. Sa isip mo ay hindi siya masama. Okay lang iyon. Pero magiging sikat ka na sa hinaharap. Ang iyong prestigyo at kayamanan ay lalago ng mabilis. Dahil matagal na sa entertainment, si Janice. Alam na niya ang mga posibleng mangyari, at sa pagsusuri sa sitwasyon. Sa huli ay hindi na siya magiging bagay sa iyo, seryosong paliwanag ni Janice. Pag-usapan na lang natin ito sa darating na panahon. Nakangiting sagot ni Debbie. Kahit na sumikat ako, ang halaga ng kikitain ko, ay katumbas ng maliit na bahagi, ng kung ano ang mayroon sa pamilya ni Alex, sa isip niya. Sa wakas at nakarating na rin sila, sa Sunshine Music, New York office. Dinala siya ni Janice sa practice room para subukan ang kanyang talento sa pagkanta at pagsayaw. Hindi niya alam na ang magiging resulta, ay higit pa sa kanyang inaasahan. Debbie, hindi ko ine-expect, na hindi ka lang maganda, magaling ka rin kumanta at sumayaw. Sa aming professional training, sigurado na magiging magaling ka na star singer, wika ni Janice. Pakiramdam lalo na nasiyahan, kay Debbie. Naniniwala siya, na nakatagpo siya ng isang kayamanan. Pagkatapos pumirma ng kontrata. Dahil sa tanghalian na, isinama siya ni Janice para kumain. Ngayon ay isa ka ng artist sa ilalim ng aming kumpanya. Dahil ikaw ay estudyante pa lamang, mas dapat mong pagtuunan ng pansin ang iyong pag-aaral, at ang pagpapractice. Kung wala kang klase ngayong hapon, maaari ka nang magsimula sa pagsasanay dito sa kumpanya. Ang ibang mga miyembro ng grupo, ay darating ngayong hapon. Wika ni Janice. Okay, tumango si Debbie ng seryoso, bilang pagsang-ayon. Dahil pinapahalagahan siya ni Janice ng sobra, kailangan niyang mag-ensayo mabuti. Hindi siya papayag na mapahiya si Janice. At hindi niya sasayangin ang pagkakataon ng kanyang kabataan.
Tumawag si Debbie kay Alex para sabihin na kailangan niyang mag-ensayo ngayong hapon. Sinabi niya na huwag itong mag-alala sa kanya. Tatawag na lang siya uli kapag natapos na ang practice para sunduin. Bandang alas 4 ng hapon, natapos na ang klase ni Alex. At nang pauwi na siya sa dorm, si Sarah Fitzgerald na pinuno ng cheerleading squad ay tumawag. Alex, nasaan ka? Pumunta ka sa West Sports Field para dalhin ang mga gamit mo. Hindi mo ba alam na may basketball game ngayon? Galit na wika ni Sarah sa kabilang linya. Palaging ganoon ang ugali niya sa tuwing may laro ng basketball. Ang cheering squad ay kailangan mag-cheer. Dahil isa siyang miyembro, kailangan niyang pumunta. Siya lang ang nag-iisang lalaki sa squad. Tinanggap siya ni Sarah para may tagadala ng mga gagamitin na props. Nang makarating siya sa West Sports Field, ang lahat ng mga babae sa squad ay nakasuot ng Navy style na mga costume. Ang lahat ay napakaganda sa paningin ni Alex, lalo na si Sarah. Ang kanyang pagiging matangkad, sexing katawan, at ang cute nitong mukha, ay lalo na naging mas maganda pa ito. 7 o 8 kaakit-akit na babae, ang nakatayo sa harapan ng room na pinaglalagyan ng mga gamit. Naghihintay ang mga ito na dumating si Alex para buhatin ang mga gamit. Hay nako Alex, saan ka ba nagpupunta nitong nakaraang buwan? Nang nakita nila si Alex na dumating, si Sarah ay ngumiti ng may pang-aasar, nakakapagtaka na hindi niya nakita ito ng matagal. Nasa bakasyon ako, sagot ni Alex na nakangiti. Dahil nakita niya muli ang magagandang babae na ito. Maayos at masigla ang kanyang pakiramdam. Masaya niyang sinabi, dadalahin ko na ang mga ito sa basketball court ngayon. Pagkasabi niya, nagsimula na niyang buhatin ang mga ito. May pera ka pa pala, para mamasyal. Natatandaan ko pa nang huli kitang makita, sa pintuan ng Shrimp King Restaurant, na nanghihingi ng pera sa mga tao. Casual na sabi ni Sarah, habang inaayos ang kanyang damit. Sarah, ano ka ba? Si Alex ay may Big G Mercedes-Benz. Ano ang problema kung mamasyal siya, wika ng isang babae, na halatang may ibig sabihin. Nasabi na ni Sarah sa kanilang lahat na ang Mercedes ay hindi kay Alex, kaya hindi na silang lahat natatakot dito. Hindi kumikibo si Alex, at patuloy lang na naglalakad patungo sa basketball court, na dala ang mga kagamitan sa kanyang balikat. Si Sarah at ang iba pa ay nakasunod sa kanyang likuran. Si Harry Hamilton, Dean Marshall, at ang iba pa, ay nagwa-warm up sa gilid. Siya ba iyong dumating na mayaman at malakas na bandido? Hindi kita nakita ng isang buwan. At ngayon ay nandito ka. Akala ko tinakbuhan mo na ang iyong mga nagawa. Naglakad si Dean patungo kay Alex na nakangiti. Isang magaling na magnanakaw ang dumating. Ipinaliwanag na ng principal ang lahat. Hindi mo na dapat siya iniinsulto. Wika ni Harry. Tumingin ito ng may masamang ngiti kay Alex, at sinabi, tawagin mo siyang isang may-ari ng mamahalin na sports car. Tama, pagsang-ayon ng isang player. Tama, tawagin ninyo ako na may-ari ng isang mamahaling sasakyan, sagot ni Alex. Ang may-ari ng mayaman na sasakyan, mabuti naman at nandito ka na, sabi muli ng isang player. Alex, hindi mo ba dinala ang mamahalin na sasakyan mo ngayon? Pagtatanong ni Harry na may masamang ngiti, habang lumalapit ito kay Alex. Iniwan ko ito sa repair shop. Sagot ni Alex, habang binababa ang mga dala-dala nito. Ayaw niya bigyan ng atensyon ang mga ito. Tingnan ninyo ang mapaghangad na pag-iisip ni Alex. Sinasabi niya sa sarili niya, na pag-aari talaga niya ito. Paliwanag ni Harry, na may paghanga na ekspresyon, habang nakatingin sa lahat. Manipis ba ang inyong mukha, katulad ng pamilya ni Alex? Hindi, sabay-sabay na sagot ng lahat. Malakas na tawanan ang narinig sa lahat. Sino makakapagsabi na kaya ni Alex makapag-drive ng Mercedes Big G, at tayo ay isang Audi A4 lamang? Ito ang pagitan. Alam nyo ba, na kung gusto ninyo magkaroon ng Big G Mercedes, dapat ay maging mas manipis pa ang inyong mukha, kaysa kay Alex. Malakas na nagtawanan muli ang lahat. Sinabi ni Dean sa kanyang katabi, alam mo ba, na siya ang maparaan na katulong ng cheering squad. Biruin mo nag-drive siya ng Big G Mercedes. Sino nga uli iyon, pang-aasar na tanong ng isang player. Kung nakapag-drive na siya ng Big G, ako naman ay isang helicopter,
sabi ng isang player, na hindi makapaniwala, habang nakatingin sa mahirap na itsura ng pananamit ni Alex. Ang lahat ay malakas na nagtawanan. Tumingin si Alex nang walang pakialam, at naupo sa bandang dulo. Ang basketball ay malapit nang magumpisa. Ang Preston University basketball team, ay nire-represente ng grupo ni Harry. Si Amid na mula sa cheering squad, ay sumasayaw ng napakaganda, kaya si Harry at ang iba pang player, ginanahan, at naging matatag sa paglalaro. Sa huli tinalo nila ang kalaban, at tinambakan ng husto. Nang matapos na ang laro, bandang 6:00 pasado, isang silver Volkswagen ang huminto sa labas ng sports field. Pinsan, sa isip ni Sarah. Hindi niya alam kung bakit nagpunta ng ganitong oras ang kanyang pinsan. Sarah, ang pinsan mo. Natatandaan ko na hindi pa siya nakakapag-asawa. Si Karen ay nakalabas na sa kanyang sasakyan. Si Karen ay may wave na mahabang buhok, nakasuot ito ng orange na miniskirts. Ang kanyang mahabang buhok ay abot hanggang balakang. Kitang-kita ang kanyang makinis na kutis sa kanyang suot. Naglakad siya patungo sa playground. Dahil sa suot niyang high heels, nagmukha siyang catwalk model. Napakaganda, sabi ng isang player. Kagaya ng inaasahan, dahil pinsan ito ni Sarah, natural lang na maganda ito. Ang buong pamilya nila Sarah ay magaganda talaga. Ang mga player ay nakatingin lahat kay Karen. Ang iba sa kanila, ay nagsimulang magpagwapo. Umaasa na magkakaroon sila ng magandang impression. Huwag kayong makasarili, hindi kayo magugustuhan ng pinsan ko. Wika ni Sarah, bago tuluyang lumapit kay Karen. Ang mga player, ay hindi nakinig kay Sarah. Lahat sila ay sumunod sa likod ni Sarah, palapit kay Karen. Napakaganda niya. Sino ang hindi gugustuhin na makasama siya? Pinsan, bakit ka nandito? Pagtatanong ni Sarah, habang nakangiti, at humawak sa kamay. Naghahanap ako ng lalaki, sagot nito. Sa totoo lang, nagpunta si Karen kay Sarah para sabihin na gusto niyang makausap si Alex, dahil matagal na rin niya itong hindi nakikita. Pero hindi na ito mahalaga ngayon. Nakita na ni Karen na nakaupo ito sa basketball court. Nandito ang pinsan ko para maghanap ng boyfriend. Iniisip niya na ang mga estudyante ay mas bata, at gwapo. Sa isip ni Sarah, ang mga basketball player ay nagpakita ng mga pagiging macho. Ang ibang mga lalaki ay inayos ang kanilang buhok para magpapogi. Ang iba naman ay simpleng nagpapakyut. Sa isip ni Dean, siya ay may magandang katawan at muscle. Gumalaw siya ng kunyari na walang pakialam para lumabas ang bubog ng kanyang muscle. Nakita niya na hindi pinapansin ni Karen ang lahat, maliban kay Sarah. Naisip niya na hindi niya type ang mga ito, kaya naman nagkaroon siya ng pag-asa. Hello miss, hayaan natin na makilala natin ang isa't isa. Ako nga pala si Dean Marshall. Wika ni Dean habang nakangiti na feeling pogi. Nang papalapit na si Karen sa kanya, iniabot niya ang kanyang kamay para makipag-shake hands. Sa pagkabigla niya, si Karen ay hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Diretso lang itong naglalakad na parang walang nakikita. Ang mga ngiti ni Dean ay na-stuck sa kanyang mukha. Nakakahiya ang nangyari. Kinamot na lang niya ang kanyang ulo, na para bang walang nangyari. Dahil na-curious siya, lumingon ito kay Karen. Nabigla siya sa mga sunod na ginawa ni Karen, ganun din ang mga ibang estudyante. Naglakad si Karen patungo kay Alex, na nakaupo sa bandang dulo ng bench. Nadagdagan ng pagtataka nila, nang hilain ni Karen patayo si Alex. Sinabi nito na may ngiti. Nandito ka pala. Sumama ka sa akin, bibili tayo ng makakain. Si Karen ay nakadamit ng sexy, habang nakatayo sa tabi ni Alex. Si Karen ay nakayakap sa braso ni Alex habang nakangiti na nakatingin kay Alex. Ilang inches lang ang pagitan ng kanilang mukha. Ang lahat ng mga player ay nagmukhang kawawa. Ang kanilang puso ay puno ng pagkainggit. Pakiramdam nila, bumaliktad na ang mundo. Ano ang nangyayari sa isip ng lahat? Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.